Yan, makibalita ho tayo na sa ating linya na po ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco, si Ginoong Josel Dariaga. Manong Joe, magandang gabi. Kasi riding in tandem, Glenn at Henry. Glenn, Henry, magandang gabi sa inyong dalawa. Yes. Sir, kumusta na po ang ating restoration activities sa mga tinamaan po ng Super Typhoon Uwan? Well, halos business as usual na tayo, Glenn. No? I'm happy to report as of 1 p.m. today balik na natin yung majority ng mga naapektuhan ng bagyo. No? As of 1, pero I'm sure may improvement na to. Wala lang akong bagong hawak na data. 14,995 na lang yung binubuno natin. So, that is just a little less than 1%. No? Opo. That's less than 1% ng 8.2 million customers namin. So, mostly, Cavite at Bulacan na lang, of which 917 dun sa areas or dun sa customers na yon ay nandun sa flooded area. So, through the efforts of our crew and personnel, we are down to the last mile ng aming restoration activity. So, nagpapasalamat kami sa patience at understanding ng aming mga customers. We will continue to work on yung itong natitira na a little less than 15,000 and we hope to target the completion by today. Opo. Kung sakali man bukas yan, may ilan-ilan na lang siguro yan. Opo. Sir Jodo naman sa mga pasilidad ng Meralco, may mga napinsala po ba itong nakalipas ng bagyo po? Medyo madami. Medyo madami. May mga poste kami bumagsak, linyang bumagsak, transformer na nasira. Pero ganun talaga eh. Pagka may ganyang kalakas na bagyo, ina-anticipate na namin dyan. Ang pagkakaiba lang ngayon, nitong mga recent events sa aming franchise area, prepared kami. Oo nga. Naharapin ito. Kaya kung mapapansin ninyo, wala kayong nabalitaan na yung malawakang brownout, yung million-million na nawalan. In fairness. Talagang we kept it to a minimum. Well, kasama na din dyan yung heavy investments ng Meralco sa distribution facilities namin, sa aming strengthening kasi importante na palakas mo yung iyong at mga pasilidad para maharap yung mga ganitong uri ng kalamidad. Sir Joe, sa mga siniserbisyuhan ba ng Meralco, saan talaga yung mostly na apektado na lugar? Well, sa South, nung una, Cavite, ang hangin dun. Batangas, Oo. yung dinaanan ng bagyo, halos na dun yung bandwidth niya, no? Metro Manila din. Tapos din. sa Bulacan, doon naman sa Bulacan, problema, flooding. So, halo-halo, actually, buong franchise namin affected. Opo. Yun lang na-restore naman natin agad karamihan in a matter of days. So, ito, halos back to normal na tayo. Opo. Manong Joe, doon sa ating record naman, ito bang nakalipas na bagyong uwan, ito yung pinakamaraming naapektuhan sa ating... so far yan po. Okay. So far. Pero iba pa rin siyempre nung na-direct kita ni Milenio, kakaiba yun. No? Sa career ko sa Meralco, yun yung tumatatak sa akin. Pero ito, malakas din ito. Kung ako na-direct kita nito, ibang sitwasyon. Oo, pero mas mabilis tayong umaksyon ngayon, Sergio, no? Kumpara ng mga dati. Yes, kasi that was almost 20 years ago. Oo. Sabi ko nga, yung heavy investments natin over the years, kaya pansinin nyo, kahit, di ba, si Vincito, napanood ko yung kanyang video, yung lumilipad-lipad. Yung halos tangayin na siya, di ba? Napanood ko, nag-viral yun eh. Makikita mo din, medyo umuuga na yung mga poste namin, pero hindi na wala ng ilaw. Oo nga. Sir, alam mo, tama yun. Maraming customer hindi maiwasan tinatanong yan. Hindi ba mape-perfect ng Meralco ito? Yung talagang kayang-kaya na natin. Kumbaga, may proof na tayo sa typhoon, sir. Ay, wala. Mahirapan tayo, lalo pag ganyang kalakas. Oo nga. Diba? Pero medyo kahit saan naman eh. In fact, kung mapapansin ninyo, kunyari sa labas ng Meralco franchise area, may binubuno pa rin yata sila. Opo. Lalo sa mga probinsya. Mabuti nga tayo dito sa Meralco, awa ng Diyos, medyo mabilis yung response time natin. Hindi, tsaka sir, maganda. Actually, may mga nakikita akong mga mga patrol car ba yun, nag-iikot-ikot. Nakikita ko during that time, kasabay naming mga nag-iikot eh. During the typhoon kasi,
nakapwesto na Mm-mm. yung mga line team natin, no? Tsaka yung aming system control center, Mm. ano yan halos kita na namin saan yung mga trouble area. Mm-mm. Kaya mabilis naman kami nakaka-responde. Oh, Sir Joe. Ah, Oo. Sir Joe, tanong ng mga customer dito, baka naman biglang tumaas o singil sa kuryente biglaan dahil po sa hindi mga naman, pinsala. Yan. Meron tayong slide. Hindi. Kasama na to dun sa aming operating expenses. Kasama na ito dun sa aming programa na hindi natin ipapasok yan sa bill. Yeah. Opo. Sagot namin yan, kumbaga. Opo. Pero sir, 'di ba may mga napauna na tayong ulat na meron tayong rate hike po. This month. pero- Oo. Yung rate hike na yun, hindi Yan. Meralco yun. Ha? Oo, yan. Sundin na. Dinawin ko lang. Ha? Oo. Mm-mm. Yung rate hike na yon, ang tumaas yung transmission dahil sa Mm-mm. reserve market fees. Mm-mm. Transmission, hindi sa amin napupunta yon. No? Mm-mm. Yung feed-all, yung feed-in tariff allowance na Mm-mm. nire-remit naman sa Transco, hindi din sa amin napupunta yon. Pass-through lang yon. Akala kasi ng tao, basta tumaas lahat, Meralco, hindi po. Opo. Ang natitira lang sa Meralco, madalas ko paliwanag ito, Mm-mm. kaya wag mo kayo magagalit sa akin, nagsasabi lang ako ng totoo. Sige, Sir Yun lang Joe. ang distribution charge, hindi ho nagbabago yun. Oo. Mm-mm. Hindi, magmula nung bumaba ng 2022, hindi na nagbago yun. Kaya itong mga tumataas, tulad ngayon, transmission at itong feed-in tariff allowance ang tinatawag, yung feed-all, Opo. pass-through cost. Hindi ho pumupunta sa amin yan. Kami lang yung taga-singil. Yan. Mm-mm. Alright. Ay, Sige, isa na Tandem, lang. go ahead. Ay, Oo. Manong Joe, tuloy pa rin ba yung proyekto ng Meralco, yung mga nauna na nating inilatag na proposal na ilagay na sa ilalim yung mga kawod ng kuryente Yes. po? Yan. Kasama yon. Pero siyempre kailangan natin balansehin doon Mm-mm. yung cost at saka yung capacity ng lugar kung kaya ba, di ba? Mm-mm. Kasi marami mga lugar natin matagal nang ginawa, wala siyang room for underground facilities. Kasi usually ang underground, kailangan may provision kanyan. Oo. Sa mukha ng mga BGC, di ba? Yung ibang Totoo. mga business centers, bago man ilatag yung facilities, meron ng provision. Pero kunyari, isang lugar na sa Maynila na 100 taon na nandun yung kalye, Oo. medyo mahihirapan tayo kasi ang dami mong bubungkalin doon na minsan hindi na rin talaga feasible. So kailangan overhead. Oo. Alam, May Tandem, cost implications kasi yan. Merong Oo. gastos involved. Kasi- Kaya ayaw mo naman siyempre tumaas yung bill ng customers, di ba? Correct. Oo nga. Oo nga pala, Sir Joe, naisip ko, total na pag-uusapan natin yung ganyan, ano. Sir Joe, ito bang mga tatag ng ating mga poste ng kuryente, bawat tandem, ano? Sir, paano natin pinaghandaan din pala yung mga lindol na malalakas? Well, sabi ko it's part yung strengthening ng ating facilities. Lahat naman Oo. yan calculated, ano? Mm-mm. Ito lang huling si Uwan, napatunayan naman natin na kahit paano, kaya naman i-withstand yung pressure. Huwag lang Lakas. yung mga unusual na sabihin na natin mga lindol na 9 Bagay. on the Richter scale. Medyo Mm-mm. hindi natin alam anong magiging impact niyan. Pero kami, as much as we can, naka-provision kami for any type of calamity. Oo. Maging lindol o bagyo. Alright. Ano yan, kasama yan sa strengthening Mm-mm. ng aming facilities. Pinactor in na namin yan. Alright. Sir Joe, maraming salamat sa susunod, Sir Joe. Pag-usapan naman natin tungkol naman sa Pasko kasi ngayon medyo nakatutok pa talaga tayo sa Bagyong Uwan. Salamat, Yes, Sir sir. Joe, ha? Opo, thank you. Yan. Mga kapuso ka riding and